ba na ang maling pagtatapon pala ng used oil ay pwedeng makasama sa kalikasan? Ayan, hindi nyo alam. Ngayon, alam na natin. Pwede itong dahilan ng pagbara ng mga kanal na nagre-resulta sa mga pagbaha. Ayon sa MMDA or Metro Manila Development Authority, grease at used oil ang naging dahilan ng isang insidente ng pagbaha sa Quezon City noong 2015. Kaya naman ngayong araw, malalaman natin kung paano mapapakinabangang muli ang used oil. O ano ba yung tamang pag-dispose ng mga used oil. Kasama natin ngayong umaga si Mr. J.M. Nadal ng RMC Oil and Eco Solutions. Good morning sa iyo, sir! Good morning po, ma'am. Kumusta po kayo? Good morning po. Good morning po, Miss Laga. Ayun na, eto na. Unang-una po muna, batiin niyo po muna yung mga nakikinig at nanonood po ngayon sa Net25. Unang-una, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa taga-pakinig at sa lahat ng nanonood. Sorry. Yes! And maraming salamat no, sa pag-invite sa akin dito sa Love Tony Pit and Everything. And hopefully sana makatulong po ako sa inyo. Malaki matutulong nyo, Sir JM, kasi ang unang-unang tanong ko po sa inyo may tamang disposal po ba ang used oil? Meron po. Unang-una po is, siyempre, wag natin siya itatapon basta-basta kung saan-saan. Sa bahay, wag natin siyang itatapon sa lababo or sa basurahan. Maghanap po tayo ng mga matibay na lalagyan tulad ng secured or matigas na lagayan tulad ng secured bottle, mga plastic, matigas sa plastic na container. Hindi kaya, sir, baka kasi makalimutan ko, yung pinaglagyan ng mantikang yun, di ba, tinanggalan nyo, Yes yung po. lalagyan yun, pwedeng dun mo ibalik. Pwede mo siya dong ibalik. Pero yung secure, may mga takip, karamihan may ganun Ensure lang po natin na meron siyang takip, hindi siya madaling mabasag, hindi siya madaling mabutas, hindi siya madaling tumumba, para at least hindi po siya kumalat. Then gumamit din po tayo ng tama mga strainer para at least hindi po siya kumalat. Then itabi lang po natin, ilayo natin siya sa mga may init na lugar, sa apoy, para at least kasi baka po biglang masunog po siya. So, kasi parang ang sinasabi niya, kaya kailangan pong nakalagay sa tamang lagayan. Kasi yun nga pag natapon na, kadalasan, wawalisin na lang yun, ilalagay na rin, papunta na rin sa drainage din yun. Diba? So, magbabara na nga, yun yung mga magiging cause. Ano yung, bukod dun sa sinabi ng Metro Manila Development Authority, ano po yung mga nakikita nyo sa mga masamang dulot ng maling pagtatapon po ng mga used oil? Ito po kasi talagang masamang naidudulot niyan. Unang-una po is pag tinapon nyo po yan sa lababo, pupunta po yan sa sink, pupunta yan sa drainage. Siguro sa isang bahay, konti lang po yan. Pero imagine niyo na lang po, 100,000, baka milyon pa. Kung ang practice natin palagi, itapon sa lababo, pupunta po yan sa sink, pwedeng magbara yung sink, magkokos yan ng baho, magkokos yan ng bakterya. Pag napunta naman yan, nagkaroon ng concentration sa isang drainage system at hindi maganda yung flow, pwedeng magkaroon po yun ng baha. At minsan, yun din po minsan yung naamoy natin, yung parang amoy maanggo na mabaho. Mabaho po, yun din po yun. Parang may imbur na lang ang smell. Yes po. Then, kung mamalasin po tayo, pagka naanod po yan, kung tinapon nyo po sa lupa, pwede po mamatay yung lupa na yun. Hindi po yung tutubo. Yes po, nakita. Talaga? Yes po, nakita po namin mismo yun. Then may mga time din sa site namin, meron kami picture dyan. May mga pag napumunta naman po yan sa water bodies, pwede pong maapektuhan yung mga living organisms din po doon. So yun din po yung mga masasamang epekto niyan. Then meron din po yung sa landfill, pag tinapon mo naman siya basa-basa sa basura, mapupunta lang po siya sa landfill. Kung gaano man kadumi yung mga basura sa landfill, dumadagdag pa, mas lalong na-contaminate. Doon din nagkukos ng mga masamang amoy. Okay. So ano po yung mga used oil na pwede pang mapakinabangan kung sakasakali? Lahat ba ng klase ng oil ay pwede pa? Yung sa atin po kasi is more focus po tayo sa mga mantika. So basically, yung pangluto? Yes po. Okay. So ang pakinabang lang po natin dyan, once na ma-dispose po natin yan ng mabuti, kunyari ma-secure po natin, mailagay natin sa tamang lagayan, wag po natin itatapon basta. Maghanap po kayo or kumontak po kayo ng tamang mga hauler, mga transporter tulad po namin. So, pag once na makuha po ng mga transporter, ilalagay po yan sa isang TSD. Sa Treatment and Storage Disposal Facility. And then, may mga paraan po yan, may mga approaches. Number one po, is ititreat po yan, lilinisin,
Then, pwedeng pagka once na malinis po, pwede po yung i-discharge. May mga permits po. Pero sa atin po, hindi na po natin yan itatapon ulit. Basically, pwede po natin yan for export. Okay. So, gagamitin yan as raw material ng biofuel. So, magiging gasolina siya ulit. Then, pwede rin po yan gawing i-blend po sa mga ibang gasolina, sa ibang used oil. Then, gagawin po yan mga bunker fuel, mga metal lubricants. Okay. Sir, sabi mo kanina, kailangan ninyong humanap ng mga kagaya ninyong kumpanya. Paano po yung pag-pick up po ninyo? Meron ba kayong araw? Gaano may minimum ba na pinipick up kayo na kailangan na ipunin? O paano po ba? Yes Once po. a month ba ang pag-pick up? Yes po sa amin. Pagdating po sa household or sa mga residential collection, usually every weekend po kami, Sunday. Weekend? Yes po. Okay. Pwede nyo po kaming tawagan, pwede nyo pa kaming i-contact. Then, pwede rin po naming hingiin yung mga contact numbers nyo. Pwede po namin kayong puntahan mismo sa bahay nyo para kunin po I yun. think ang isang best na pwede mo palang gawin, no, ay makapag-ugnayan ka sa mga subdivisions, Yes yung mga associations Yes nila para yung or mga barangay officials, no, or LGU na baka pwedeng sabihan niyo yung mga residente, na yung inyong mga used oil ay ipunin tuwing ganitong araw, darating dito ang inyong kumpanya para pick upin. May ganun na ba kayong proyekto? Yes po, meron po tayong ganong mga approach. Naikipag-ugnayan tayo sa mga homeowners association, Yes. sa mga barangay. Yes. So, in-explain namin yung importance, yung mga benepisyo niyan para sa environment. Hindi lang po siya for the environment. Kumbaga, economically beneficial din po yan. Yes, oo. Yun, ito pa, sir. Di ba, sabi nyo nga, kailangan yung naka-container, maayos, hindi natatapon, no? In short, pati po sa pag-pick up, gusto nyo ganon ang makuha ninyo sa kanila? Or meron ba kayong mga requirements para yung inyong used oil ay ma-pick up? Yes po, importante po, yun nga, nakalagay po sa isang sealed na container para hindi po siya madaling matapon. Hopefully sana hindi rin siya madaling mabasag. Yes. Paki-insure din po na walang butas. Yes. Kasi baka po may mga tulo. Kasi ayaw din po natin tumulo-tulo yan dahil hazardous, dahil pwedeng madulas po yan baka may mga aksidente. So yun po yung iniiwasan natin. Okay. Sir, di ba sa pagpiprito, siyempre, ito Yes na, po. talagang kasi nagluluto na ako. Di ba yung mga natitira na mga Yes po. kung ano-ano? So tatanggalin din yon. Kailangan clear or malinis, walang mga ibang nakahalo doon sa mantika? Kahit siguro sa bahay-bahay po, pagkagaling po sa kusina, kahit wag na po, kami na po mang bahala Ay, doon. talaga? Yes po. Ang galing naman! Ang husay! Okay. Eto na ang pinaka-beautiful dito. Merong incentive? Yes po, Sa meron. pag-iipon po ng inyong used oil Yes po, meron. para po mag-donate. Ay, ang taray! Kwento mo naman sa kanila, JM. Ano ito? Bale, ang incentive po kasi namin, unang-una is, yun nga po, gusto namin makuha siyempre yung mga mantika nyo para at least ma-minimize natin na mapunta yan sa environment, sa kapaligiran. So para naman po as incentive, dahil para naman po meron kayong magamit na kung ano man, nagbibigay kami... Pantagdag din yun! Yes po, nagbibigay kami per liter po Per yan. liter? Yes po. Magkano ang 10 piso per liter. Not bad! 10 pesos! Pambili ng isang kamatis! Yes po. Yun po yung sa single household po. Diba? Yes po. Ngayon po, pagka nakagawa po kayo ng paraan na organize nyo po, pinagtulungan nyo po, nagkaroon kayo ng pagtutulungan dyan, per organization, per group, 15 pesos naman per Uy, liter. wow! Parang mas type ko yung organization. Yes po, yes Alam po. mo kung bakit? Parang hindi lang isang tao yung maapektuhan mo regarding this advocacy that you're in, no? Yes po, yes Ang po. galing! Okay. Anong uri po ng used oil ang hindi kasali sa Ang mga hindi po kinokolekta po ninyo? Ang hindi po sa amin kasali, yung mga used oil ng mga sasakyan, hindi muna kami kumukuha yan. Hoy! Wag ganon! Wag po Okay. muna yun. Pangalawa po, as much as possible, wag po yung mga galing sa hayop. Yung mga fats. Yung minsan kasi, di ba po, may mga, yung mga Yung fats. sa bacon, Yes po, yes po. sa mga nirender. Yes po, yes po. Okay. Although meron din pong may groups na kumukuha din po doon. Okay. Siguro, maybe pwede namin kayong tulungan, i-refer. Ayun, Para at sige. least, kung kayo naman, yung bahay nyo is maraming ganon. Yes, Para at correct, least hindi oo. pa rin napapabayaan. So, hihiwalay mo yon. Yes Yung po. mantika ng na-render mula sa fats po ng mga piniritong
baboy, Yes po. baka, or manok. Yun, hindi pwede. Ano pa po ang hindi pa? Yung mga yun pa lang ang hindi pwede. Siyempre, wag, as much as possible, wag po kayo magbigay ng hindi pa talaga nagagamit. Oo naman! Ano ba yun? Sayang naman! May mga instances kasi, Meron? nagbibigay sila, hindi nila nagamit dahil matagal na nilang, na-store. na-store lang nila. Ay, Ganun po. Ibig sabihin, check din po ninyo ang inyong mga ingredients. Baka hindi nyo nagagamit, sayang naman. Yes po, siguro yun din po. Maging ano na lang po tayo, diligent din po tayo. Pero kung talagang expired na siya, huwag nyo na lang itapon basta. Correct. Okay. Nung inumpisahan nyo ito, no, way back 2017, tama? Yes po. Gaano karami na ang nakukolektan yung mga used oil? At ano ang reaksyon ng mga taong nakokolektahan ninyo? Siguro mga thousands of liters na rin po. Wow! Bali, ang pinakamalaking impact po talaga is yung sa mga kabahayan po eh. Totoo naman. Kasi hindi ko ikiklaim na kami yung una, but of course, talagang malaking tulong talaga yung sa mga bahay-bahay. Di bali na hindi kayong una, ibig sabihin marami ang Hopefully, nagkakaroon ng awareness regarding this problem na nasusolusyonan ninyo. So, very good. Yes po. Bali yun po, masaya naman po sila, continuous naman, very supportive naman yung mga ibang kababayan natin. So yun nga po, challenging siya eh. So hindi siya ganun kadali, but of course palagi namin iniisip yung mga parasuke, yung gustong tumulong. So doon kami nai-inspire din. So sayang din yung mga pagkakataon eh. Environmentally and economically beneficial sa atin. Ayun! Okay. Eto na, actually, nakwento na niya sa atin saan dinadala. Dinadala po yan abroad, no? Ginagamit for biodiesel and all. So talaga namang, yung wala pa lang talaga sayang. Ano kung tutuusin? Walang sayang, no? Yes po. Kailangan lang gumawa ng paraan para po. maipon at magamit ulit. Ayan, yun ang napakaganda ron. Sir Jaya, meron ka pa bang gustong sabihin sa ating mga kababayan regarding sa paggamit po or pagtamang disposal o kung ano man sa mga used oil na meron sila sa kanilang tahanan? Go for it. Yes po, papaalala lang po namin, no, yung used oil po is wag po nating basa-basa pong itapon. Kung kailangan nyo po ng tulong para i-dispose yan, para ma-collect, nandito po si RMC Oil and Eco Solutions, nandito po si JM. Tawagan nyo lang po kami, nandiyan po yung FB namin, pati Instagram. Then, gagawa natin po ng paraan yan. Pwede nyo pong ipadala sa amin or pwede din namin pong schedule kayo para makuha namin sa inyo mismo. Isipin nyo na lang po is, gusto natin ba involve lahat? Kumbaga, nagpo-promote siya ng tamang practice, circular economy, and even discipline. Yun, tama. So, even discipline na rin, no? Maliit na bagay at lang yan. pagkakaroon ng malasakit sa environment. Yes po. Yan po yung pinaka-importante. Uy, wait lang. Kasi hindi ko yata ito natanong. Ito ba ay within Metro Manila lang ba? Or buong Pilipinas, meron na kayong mga tao doon na nagkokolekta din ng mga used oil? Wala pa? So far, ngayon, Metro Manila, Okay. meron po kami umabot kami hanggang Cavite, Yes. Bacoor, Noveleta. Meron din kami konti sa Laguna. Meron kami sa may San Mateo. And din sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. And hopefully, mag-expand And kami. sana mag-copy and paste ng ibang mga lugar sa Pilipinas. Yes, ano? sure. Kasi, syempre, malaki kasi, iba-iba kasi ng kapuluan tayo. Yes po. Ayun na, kaya ganun. Kaya magandang proyekto. Maraming salamat, Maraming Sir salamat JM. po. Hi! Salamat! Mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love to the pet and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya. Mwah.